May tanong ho kay Chis Escudero, mga kababayan. Ang akbayan, no? Takot ka ba kay Sara? Tingin ko ganun. Tingin ko ganun ho. Hindi kaya yung sinabi na gusto ko ng bloodbath para kay Chis Escudero yun. Kasi ho mga bossing, sa umpisa pa lang po, ang ibig sabihin, para ho sa akin, ang ibig sabihin ng Vice Presidente doon sa bloodbath na sinasabi niya, pagdanak ng dugo. Ready ako dyan. Gusto ko ng bloodbath. Gusto kong dumanak ang dugo. Pag ganun ang narinig mo, tapos alam mo na kaya ka nung kalaban mo, baka matakot ka. Baka kaya ganito ang ginagawa ni Chis Escudero. Ano po? Takot ka ba kay Sara? Unti-unti na pong nalalaman at nararamdaman, no, ng mamamayang Pilipino. Akbayan Party List Representative elect Percy Sendanya, no, Sendanya, buti pa tong mga to, nakaupo na. 3 ang kanilang seat. Yung Duterte Iyot. Yung Duterte Iyot, wala pa din. Hindi pa din nakakaupo. Umiiyak pa din. Islam Senate President Chis Escudero over the delay in Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Hindi po ito Paris Fashion Week. The public wants a trial. Natatakot ba ang liderato kay Sara? Tama na ang pateka-teka. Panahon na para magtrabaho. No? Every day of delay send the message that the Senate leadership it's either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Wala pong ibang maiisip ang sambayan ng Pilipino. It's either takot si Chis Escudero dahil doon sa binigkas o binanggit ni Inday Sara Duterte na bloodbath. Ano pa ho, mga kababayan? Or pinoprotektahan nila si Vice Presidente. Paano ang Pilipino? Kala ko ba kaya iboboto kayo para protektahan ng Pilipino? Para maiwasan yung mga korupsyon, etc., etc. Bakit parang ang nangyayari, protektahan ng Vice Presidente na merong tinatanong at gustong malaman sa kanya. Sabi ni Teddy Erna, okay lang ba kayo na nakawin ang pera ng taong bayan? Siyempre, hindi ho. Di ba? Pera natin yun. Pera ng bawat isang Pilipino. Pulube, may 3 piso o may 2 piso, bumili ng candy, pabili po ng candy, 2 piso. Nagbayad din ng tax yan. Bakit? Sa candy binili niya na yon, may nakapatong po na tax. Kaya po, pera ng bawat isang Pilipino. Yung hinahanap at mukhang ang ginagawa ng Senado ay pagtakpan po. At wag matuloy ang pagtatanong. Biruin nyo hindi pa naman sinasabing guilty. At lagi nilang sinasabi. Lagi nilang sinasabi mga kababayan, nakaredy sila, handa ang depensa nila. Bakit ganito? May pag-stop, may pagpinto. Di po ba? Bakit hindi nyo ipakita sa mamamayang Pilipino o sa sambayan ng Pilipino yung lakas at talino ng ebidensya ninyo, ng depensa ninyo? Bakit ayaw nyong maumpisahan? Natatakot po siguro. Kasi pag naumpisahan niya po, sa dami nung ebidensya, sa dami nung mga witness, hindi kakayanin ng depensa. O baka wala talagang depensa. Dahil hanggang ngayon ilang buwan na, ilang na, wala pa din tayong naririnig na depensa nila. Diba? Dagdag pa, ito pa. Dagdag pa ni Sendanya ng Akbayan. The public wants a trial. Tayo pong lahat. Even the impeached president. Even the impeached vice president herself
has signaled as willing to face one. What's stopping the Senate? Oo nga ho. Ano sabi ni Inday Sara Duterte? Ready ako. No? Nagpapasalamat nga po ako eh. Kasi may mga ganitong impeachment. May pagtatanggol ko, may pagtatanggol niya ang kanyang sarili. Siya okay siya sa impeachment. Pero bakit hinihinto pa? 'Di ba? Both side. Prosecution, taong bayan, at yung ini-impeach, okay sa kanila. Cheese, ano ang problema? Bakit nga inihinto? Kung lahat ng panig okay. Or baka, palabas nyo lang yan. O basta, sabihin mo, Sara Duterte Vice, na okay sa iyo ang impeachment. Basta kami na bahala dito. No? Kami na bahalang mag-postpone dito. Baka artihan nyo lang yan. Ginagawa nyong kawawa ang mamamayang Pilipino. Baka totoo yung sinasabi ni De Lima na may mga napag-usapan na para patayin ang impeachment. Diba, kunyari lang na gusto ni Sara na mag-start ang trial, panigurado may utos si Sara kay Cheese. Dahil ganyan po, ang nakikita nating nangyayari ho. Ganyan ho ang nagiging itsura po, mga kababayan. Ngayon, eto si Castro naman po. Ng mga Alam ko sasabihin ng mga DDS, mga NPA yung mga pinag-aano mo, mga pinagsasalita mo. Yan, ganyan lang naman po yung mga DDS. Mga NPA yung mga pinagsasalita mo. Pauulit-ulitin po niya. Pero yung mismo pong konteksto at mismong pinag-uusapan po natin, hindi yun yung ipapasok nila sa kokote nila. from June 2 to June 11 na last day na ng plenary session, doon na gagawin yung presentation ng mga ng articles of impeachment. Kailan inumpisa? June 11 na last day na ng plenary session, doon na gagawin yung presentation ng mga ng articles of impeachment. So ibig bang sabihin nito, SP, gumaganti ka sa House of Representatives dahil ni last day din namin yung pagpipresent or pagdadala ng impeachment. Biruin mo yung June 11 ho, mga kababayan, ang umpisa yata alas 4, tapos 1 hour, alas 4 hanggang alas 5. Alas 5, sarado na nga ho ang Senado. Tapos, yung kinabukasan ho yata nun, mga holiday o wala ng mga pasok ulit ang Senate. Sinasadya po, mga boss. Alas 4, natin uumpisan. Anong oras po matatapos? Alas 5. 1 oras. Tapos kinabukasan, wala na ulit pasok. Hindi po ba? Halatang halata. Madami pong mamamayang Pilipino ang nakakahalita. Ganyan kasi yung basa natin sa kilos ng delaying tactics nila. Correct. No? Correct. Mga boss. Di takot si Quezon kay Inday. Sa Pangulo siya takot kasi stand ni President ay wag nang matuloy yung impeachment na yan. Ano lang naman ng Pangulo yun? Kumbaga, ano ba tawag doon? Nasabi lang ng Pangulo yun. Pero hindi mapipigilan. Di ba? Biruin mo, itatapat mo. Siguro pinag-aralan na ni Chis Escudero yan. Iusog natin. Isang linggo pa. June 11. No? Anong oras po? Pwede ba unahin natin ito kasi forthwith June 11. Sige, alas 10 o alas 9 ng umaga. Yan ang unang-una nating i-discuss. Yan ang unang-una nating asikasuhin. Hindi. Linagay pa sa dulo, alas 4. Tapos alas 5, tapos na po ang Senado. Tingnan nyo yung mga kalokohan, mga kababayan. Sabi ni Jemmy Boy Bahe, parang bata pala si Cheese kung gumagamit siya. Anyway, mga bossing, kailangan ko ho kasing pumunta sa gym ngayon, kaya magpapaalam muna ako sa inyo. Mamaya po muli, bukas po muli, pagkagising nyo, naka-live po ulit tayo mga kababayan. Magpapaalam muna ako, maraming salamat and God bless po sa atin.